Kumusta everyone? Welcome to ating explainer para sa course na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na absolute game changer para sa operasyon ng negosyo nyo, ang Manager at Staff Guidelines para sa Odoo 19 POS. Paano ba natin bibigyan ng sapat na power ang ating team nang hindi nakakagulo sa kaha? Using the multi-employee management feature, titingnan natin kung paano mas mapapabilis, mas mapapasecure at magiging mas smooth ang workflow nyo. Kaya kung handa na kayo, let's get right into it. Para sa ating roadmap sa session na ito, uunahin natin ang pag-setup ng employee logins. Susunod ang minimal rights para sa mga cashier, tapos basic rights para sa mga shift lead, advanced rights para sa mga manager, at syempre tatapusin natin sa tracking at analytics. Okay, let's dive into Section 1, pag-setup ng employee logins. Dito, alamin natin ang ligtas na pag-online ng buong team. Picture this, tanhaling tapat, lunch rush, ang haba ng pila, at nagmamadali ang staff nyo na mag-login para makapagsimula na sa shift nila. Kung mabagal ang proseso, naku, siguradang bottleneck yan sa serbisyo. Bukod pa doon, mahihirapan kayong itrack kung sino ang gumagawa ng anong transaksyon. So ang tanong, paano ba talaga natin mapapalagyan ng team ng mabilis at ligtas, yung tipong walang abala sa customer? Ang good news, may tatlong super bilis na paraan ng Odoo 19 para dyan. Una, pwede nilang iscan yung employee badge nila gamit ang barcode scanner. Ito talaga yung pinakamabilis at walang kahirap-hirap. Pangalawa, pwede nilang i-click ang pangalan nila mula sa listahan. O kaya naman pangatlo, mag-enter na lang ng kanilang personal PIN code. Kahit ano pa ang hardware setup nyo, sure na tuloy-tuloy lang ang galaw ng pila. Now, you might be wondering, bakit ba kailangan pa ng individual logins? Ayon mismo sa Odoo documentation at babasahin ko ha, i-track ang mga empleyadong kasama sa bawat order para sa mas magandang analytics. Basically, hindi lang ito para mas secure ang kaha nyo. Ginagawa natin ito para makita nyo ng malinaw kung sino sa staff nyo ang nakakabenta ng marami, sino ang pinakamabilis mag-process, at sino pa ang kailangan ng konting training o support. Moving on to Section 2. Minimal rights para sa mga cashier. Sila talaga ang frontline staff natin. Ang mga cashiers natin, sila yung humaharap sa customers araw-araw. Kaya dito pumapasok ang tinatawag nating minimal rights. Yes, limited ang access nila pero sapat na sapat para sa daily transactions. Pwede nilang i-lock at i-unlock ang POS register, mag-reload ng data, mag-process ng standard sales, mag-set ng customers, magdagdag ng notes, at mag-enter ng promo codes. Super crucial ng limitations na ito para iwas sa malalaking error sa kaha habang binibigyan pa rin sila ng sapat na tools para makapagbigay ng magandang serbisyo. Next up, Section 3, Basic Rights para sa mga shift leads. Sila naman ang nakatoka sa pag-asikaso sa mga issue ng customer. So isipin nyo may nagre-reklamon customer at humihingi ng refund. O kaya may issue na kailangan ng manual discount. Hindi na yan magagawa ng ordinaryong cashier lang. Dito natin makikita ang clear boundary. Ang minimal rights nakafocus lang sa pagpasok ng pera sa pamamagitan ng regular sales at promos. Pero ang basic rights, sila na yung pwedeng maglabas ng pera para sa refunds o kaya magbago ng daloy ng pera gamit ang manual discounts at pagbapalit ng presyo ng produkto. Aside from that, may dalang mabigat na financial responsibility ang basic rights. Sila ang may susi para buksan ng post-register, sila ang gumagawa ng cash-in at cash-out operations tulad ng pagkuha ng petty cash, nagpa-process ng refunds, at nagka-cancel ng orders. Pwede rin silang magbigay ng loyalty program rewards at magpalit ng fiscal positions. Kaya, it makes sense na ibigay lang ang rights na ito sa mga taong talagang pinagkakatiwalaan yung mag-handle ng pera at mag-ayos ng mga sensitive customer issues. Alright, let's step it up to Section 4, Advanced Rights para sa mga manager. Dito, pinag-uusapan na natin ang kumpletong kontrol sa tindahan. Ngayon, ilagay naman natin ang sarili natin sa posisyon ng isang store manager. Sila ang nagmamaneho ng buong operasyon. So, paano ba natin i-define itong advanced rights? Basically, ito yung pinalawak na POS functionalities na nagbibigay ng kumpletong administrative control. Walang limitasyon sa register at ang power nila ay konektado na hanggang sa mismong back-end system ng Odoo, kung saan ginagawa yung mga big picture decisions para sa negosyo. Ang mga manager, sila lang ang may exclusive power na isara ang POS register sa pagtatapos ng araw. Kailangan magdagdag ng bagong produkto sa menu on the spot? Kaya nila yan. Pero take note ha, ito'y napakahalaga. Para ma-access ng isang empleyado ang back-end at makagawa ng produkto,
kailangan database user sila. Meaning, hindi uubra ang simpleng POS PIN login lang. Kailangan talaga nila ng opisyal na Odoo account. Ganon siya ka-secure. And finally, we're at Section 5, Tracking and Analytics. Dito natin titignan ang pagsusuri sa tagumpay ng buong team. So, paano ba nakakatulong itong strict roles na ito para masukat natin ang success ng team? Let's look at the breakdown. Ang standard na benta, lahat sila pwede. Pero yung pag-process ng refunds, restricted yan sa basic at advanced. At yung mga mabigat na actions tulad ng paggawa ng produkto at pagsasara ng register, strictly for advanced users lang yan. Dahil malinaw ang boundaries na ito, makakasiguro kayong malinis, accurate at mapagkakatiwalaan ang inyong analytics at reports. Pero wait lang guys, warning time. Ito ay napaka-crucial. Kapag nag-configure kayo ng POS settings nyo, wag na wag nyong iiwang blanco ang minimal at basic rights fields kung gusto nyong limitahan ang access. Bakit? Kasi kapag naiwan itong walang laman, literally binibigyan nyo ng pahintulot ang lahat ng empleyado na makapag-log in sa kaha. Isang simpleng oversight na pwedeng maging malaking sakit sa ulo sa security, kaya double-check nyo palagi na may tamang pangalan sa bawat field. As we wrap up this explainer for our course, gusto ko kayong iwan sa tanong na ito. Nakaset up ba ng tama ang iyong team para sa tagumpay at seguridad? Nakita naman natin ngayon kung gaano ka-powerful itong multi-employee management ng Odoo 19. It's not just about restricting access, di ba? Tungkol ito sa pag-empower sa staff nyo gamit ang tamang tools, pag-secure sa finances nyo, at pagkuha ng clear data para mas mapalago ang inyong negosyo. Kaya naman, na-check nyo na ba ang POS settings nyo today?